Sa Boston International Airport, sinusubukan ng cartoonist Clay na tawagan ang kanyang pamilya. Gusto niyang sabihin sa kanila na pumunta siya sa Boston para makipagkitang muli sa kanila, ngunit tumatakbo ang kanyang telepono. Wala sa baterya. Ang lahat ng mga saksakan ng kuryente ay ginagamit ng mga tao, kaya kailangan ni Clay na gumamit ng payphone para tawagan siya. Dating asawa, biglang namilipit at umuungol sa sakit ang karamihan sa mga tao sa airport habang nakahawak pa rin ang kanilang mga telepono sa kanilang mga ulo, kabilang ang mga taong may headphone o Bluetooth headset. Ang isang kakilakilabot na ingay ay sumisigaw sa kanilang mga tainga at hindi nagtagal ay nagsimula silang mabula sa bibig. Nagiging mga zombie na naging sanhi ng pag-atake nila sa ilang hindi apektadong tao. Habang nang ibabaw ang karahasan at kaguluhan sa paliparan, nakita ni Clay ang isang zombie na umaatake sa isang batang babae, at sinaktan siya para iligtas siya. May isang lalaki na nagpapakain ng aso. Ang iba ay nahulog sa ikalawang palapag, at isang batang babae na nagnanakaw. Isang telepono para tumawag sa 911 para lang magsimulang mag-mutate din. Pinapanood ni Clay kung paano nabangga ang babae sa dingding sa isang restaurant cook gamit ang kanyang kutsilyo. Para pumatay ng tao, kaya ginagamit niya ang kanyang portfolio para ipagtanggol ang sarili bago sipin ng zombie. Pagkatapos ay may ilang gwardya na sa wakas ay nagpakita at nagsimulang barilin ang mga zombie, kaya ibinahagi ni Clay ang kanya. Conclusion, ang mga taong nag-uusap sa kanilang mga telepono ay may mutate, kaya ang bantay ay hindi dapat gamitin ang kanila upang tumawag para sa backup. Ang mga bagay ay patuloy na lumalala habang ang apoy ng gwardya kung sino man ang makahadlang, kaya sinubukan ni Clay. Nagtatago sa pagitan ng mga upuan habang sa labas ay nagbanggaan ang dalawang eroplano sa himpapawid, na naging sanhi ng pagbagsak nito, papasok mismo sa gusali na may malaking pagsabog. Sa kabutihang palad, nakatakas si Clay sa tamang oras at sumakay sa escalator upang makarating sa ilalim ng lupa, ngunit sinundan siya ng dalawang nilalang at tumalon, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sa isang tumpok ng mga namimilipit na zombie, biglang bumaba sa tren ang isang manggagawa at muntik nang mapatay si Clay, ngunit pinigilan siya ng isa pang lalaki. Sa pamamagitan ng pagturo na si Clay ay hindi isang zombie. Parehong kinaladkad ng dalawang lalaki si Clay sa tren kasama ang iba pang mga nakaligtas at binalaan niya sila tungkol sa mga telepono. Ngunit ipinaliwanag nila na hindi pa rin sila makakatanggap ng senyales dito. Itinuturo din ng konduktor ng tren na si Tom na ang kuryente ay isinara at sa makatuwid ay hindi gumagana ang tren, kaya kailangan nilang maglakad sa mga tunnel upang makatakas. Karamihan sa mga nakaligtas ay masyadong natatakot na gumala, kaya umalis sina Tom at Clay kasama si Mike. Saglit silang naglalakad hanggang sa makakita sila ng liwanag mula sa labasan, kung saan nakatayo ang ilang tao. Sa pamamagitan ng nagtataka ang grupo kung may mga zombie o tao, ngunit bago nila masuri, may dumating na zombie. Lumabas sa pagtatago at agad na pinatay si Mike. Agad na inatake ni Clay ang zombie at itinulak ito palayo, ngunit ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga zombie sa labasan na sumusunod sa kanila. Pagkatapos ay nakahanap si Tom ng ilang hagdan, kaya mabilis silang umakyat ni Clay patungo sa isang manhole. Habang sinisipa ang mga zombie na pilit humahawak sa kanilang mga paa. Halos masundan sila ng isang zombie, ngunit nagtutulungan silang itulak siya pababa at isara ang manhole, na pagkatapos ay hinaharangan nila ng dumpster. Pagkatapos ay nagmadali silang pumunta sa bahay ni Clay, kung saan nakita nilang sira ang pinto at ang mga kapitbahay. Patay sa quarters. Sa sandaling marating nila ang apartment ni Clay, napansin ni Tom ang lahat ng takot-takot na sining ni Clay sa mga dingding. Ang landline na telepono ay hindi gumagana kaya hiniram ni Clay si Tom upang balaan ang kanyang pamilya, ngunit ang tugon, bumabalik lahat ng scrambled. Sinabihan siya ni Tom na ilagay ang telepono sa freezer para mas tumagal ang baterya. Kinagabihan, nag-iinuman ang dalawa nang biglang may narinig silang kumakatok sa pintuan. Maingat itong binuksan ni Clay para hanapin si Alice, ang kapitbahay sa itaas. May kutsilyo sa kamay niya at puno siya ng dugo. Pero hindi siya zombie kaya pinapasok nila siya. Malinaw na natatakot, hiniling ni Alice sa kanila na isara ang mga blind upang maiwasang makita at maipaliwanag siya. Kinailangan niyang patayin ang kanyang ina, na naging dahilan para matroma siya.
Sinabihan siya ni Clay na maligo at pinahiram siya ng malinis na damit bilang iniwan ng dating asawa. Pagkatapos ay inanunsyo ni Clay na lalabas siya para hanapin ang kanyang pamilya, na nagpapaliwanag na sa palagay niya ay sila. Maaaring maayos dahil normal pa rin ang pakikipag-usap sa kanya ng kanyang asawa nang mangyari ang pag-atake, at hindi naman tumatawag ang anak niya, text lang siya. Parehong pumayag sina Tom at Alice na sumama sa kanya. Ngunit tatagal muna sila ng ilang oras upang magpahinga. Habang natutulog si Alice, sinabi ni Tom na ito ay malamang na isang pag-atake ng terorista, ngunit ang kanilang chat ay nag-ambala. Nang biglang tumunog ang phone ni Tom sa freezer. Matapos tingnan, nagpasya silang kanselahin ang tawag at iwanan ito doon. Sa umaga, dumungaw sila sa bintana at napansing may daan-daang zombie na nakapasok ang mga lansangan, na nagpapaalala kay Alice ng isang kawan ng mga ibon. Matapos makuha ang ilang bagay na magagamit nila bilang sandata, umalis ang tatlo sa apartment at agad na nakita ang isang pulutong ng mga zombie sa malapit. Sa sandaling yun, may dumaan na mag-asawa sakay ng motor at mabilis silang hinabol ng mga zombie, nagbibigay. Ang trio ay isang pagkakataon upang makatakas ng hindi napapansin. Habang tumatawid sa mga suburb, nakakita sila ng isang bahay na may mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang mga may-ari ay may tonelada ng mga baril. Nagpasya silang pumasok at maingat na tumingin sa paligid, ngunit wala silang makitang sinuman hanggang sa nakahanap si Alice ng isang grupo ng mga katawan sa basement. Sinasamantala ng tatlo ang pagkakataon na tipunin ng bawat baril na mahahanap nila ngunit bago sila umalis. Napansin ni Alice ang isang batang lalaki na hinahaplos ang isang aso sa isang swing sa likod bahay. Nag-aalala, pumunta sila upang tingnan siya, ngunit sa sandaling mag-usap sila ay tumalikod ang bata at sumigaw. Nagpapatunay na isa siyang zombie. Agad siyang binaril ni Tom, para lamang sa isang grupo ng mga zombie na biglang lumitaw sa kakahuyan sa likod ng bahay at nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Nagpaputok ang tatlo, pinabagal ang mga zombie habang tumatakbo sila palayo. Ang mga bala ay hindi sapat upang pigilan ang mga zombie mula sa paghabol sa kanila, kaya ang tatlo ay patuloy na tumatakbo sa kakahuyan, na nagiging sanhi ng maraming pipang zombie na bumagsak sa mga puno o madapa sa mga sanga. Ngunit kahit nabali ang paa, patuloy pa rin ang paggalaw ng mga zombie. Sinubukan ng trio na barilin silang muli, ngunit mas maraming zombie ang patuloy na nagpapakita, kaya ang grupo tumakbo sa lawa at nagtago sa ilalim ng bangka. Nang marating din ng mga zombie ang lawa, tumingin sila sa paglubog ng araw at ibinuka ang kanilang mga bibig. Naglalabas ng nakakakilabot na ingay na parang signal ng telepono. Tapos aalis na lang sila. Tinalakay ng trio kung ano ang nangyari at napagpasyahan na ang mga zombie ay nakaprogram upang huminto sa paglubog ng araw. Nagtataka si Tom kung paano nalaman ng mga zombie kung nasaan sila nang napakabilis at napagtanto na natuto sila. Ang kanilang lokasyon nang makita sila ng mga lalaki, ibig sabihin ay mataas ang kanilang pag-iisip. Pagkatapos ang grupo ay patuloy na naglalakbay sa isang buong araw. Pagsapit muli ng gabi, bigla silang nakarinig ng ilang musika at sinusundan ito para maghanap ng akademya gusali, kung saan sila ay tinatanggap ng mag-aaral na si Jordan at punong guro na si Charles. Sabi nila, magiging maayos sila hanggat tumutugtog ang musika at ipakita sa kanila kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagkuha. Ang trio sa larangan ng palakasan, kung saan ang lahat ng mga zombie ay nakahiga ng magkasama habang musika lumalabas sa kanilang mga telepono at sa kanilang mga bibig. Pinatunayan ni Charles na hindi sila madyagising sa pamamagitan ng pagsaksak ng isang zombie sa binti at itinuro na ang mga ito. Gumagawa ang mga nilalang bilang isa para sa ikabubuti ng grupo. Tinawag pa niya itong susunod na yugto ng ebolusyon ng tao, ngunit nag-aalala siya tungkol sa mga zombie. Napagtanto na hindi nila kailangang matulog. Obvious naman na kailangan nilang patayin ang lahat ng zombie na ito bago sila magising, kaya Charles nagmumungkahi ng pag-spray sa kanila ng gasolina at sunugin ang mga ito habang natutulog pa sila. Sumakay sina Tom at Clay sa isang truck at nagsimulang mag-spray ng gasolina sa buong larangan ng mga katawan. Nagmamaneho sa kanila na parang damo. Kapag nakalabas na ang truck, sinunog sila ni Charles gamit ang nagniningas na palaso at nanunood ang grupo. Ang mga zombie ay nasusunog, ngunit kung magsisimula kang magising kaya kailangan nilang bumaril sa kanila.
Sa sandaling yun, sinusundan ng apoy ang bakas ng gasolina papunta sa truck at naging sanhi ito ng pagsabog. Pinapatay si Charles sa proseso. May breakdown si Jordan at kailangang aliwin siya ni Clay. Nakaramdam ng galit na nagmumula sa mga nasusunog na katawan, nagpa siya ang grupo na umalis sa akademya. Pagkatapos maglibot sandali, nakakita sila ng bakanteng drive-in theater na mapagtataguan. Ang liwanag ng araw. Ipinagdarasal ni Tom ang kanilang kinabukasan at matutulog na ang grupo, ngunit nakarinig si Clay ng kakaibang ingay na paparating. Mula sa banyo, nang magsuri siya, laking gulat niya nang makitang abala ang isang zombified raggedy na lalaki. Ang kanyang dating asawa. Sa sandaling yun nagising si Clay at napagtanto na isa itong bangungot, ngunit sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa ang iba, natuklasan nilang lahat sila ay nanaginip tungkol sa iisang lalaki. Sobrang kakaiba dahil ang raggedy na lalaki ay isang karakter mula sa comics ni Clay. Pagsapit ng gabi, lumabas ang grupo at nakakita ng isang nasusunog na tumpok ng mga mobile phone sa malapit. Biglang tumunog ang mga telepono ni Tom at Alice, ngunit idinagdag lang nila ito sa pile. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakahanap sila ng tabing kalsada na may ilang graffiti na nagsasabing, "Cashwalk walang kalaban." Nagtataka kung nangangahulugan ito na walang mga telepono, ang grupo ay pumasok sa bar at nakahanap ng higit pang mga nakaligtas, na ipaliwanag na naglalakbay sila sa Cashwalk. Habang ang lahat ay nagbabahagi ng inumin, tinanong ni Tom si Clay kung paano nagtatapos ang kanyang comics, ngunit hindi natapos si Clay. Ito, maya-maya habang tulog na ang lahat, nagising si Sally sa kakaibang ingay. Pumunta siya sa pinto para masiguradong nakalock ito, pero curious pa rin siya at itinapat ang tenga niya sa pinto para makinig sa kakaibang senyales na parang ingay. Sa pagkakataong yun ay nagising din si Clay at nakita niya si Sally na nakatayo lang doon. Habang papalapit siya sa kanya, hindi niya napansin ang ibang nakaligtas na nakatayo sa likuran niya at inaatake siya ng isa sa kanila. Kahit papaano ay naging mga zombie na si Sally at ang ilang iba pa, at ngayon ay kinuha na ni Chaos ang bar. Inalis ni Clay ang zombie sa kanya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, at nagpaputok din si Tom habang ang iba pang mga zombie hawakan ang bartender pababa. Pagkatapos ay nagsimulang tumili si Sally ng direkta sa kanyang tainga upang ibahin ang anyo niya, na inihayag ang pagdinig na iyon. Inatake ng bartender si Clay kaya gumanti ito sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya habang tumalo ng isa pang zombie. Kay Tom, mabilis siyang nailigtas ni Alice sa ilang mga putok, at ginamit ni Sally ang pagkakataong tamaan siya mula sa likuran. Agad na pinatay ni Tom si Sally, na siyang huling zombie na nakatayo, pagkatapos ay sumugod ang grupo upang takpan ng kumot ang isang dumudugong Alice. Dinala nila siya sa labas para makita niya ang sikat ng araw sa huling pagkakataon, at namatay si Alice. Matapos mailibing ang kanilang kaibigan, sina Tom, Clay, at Jordan ay patuloy na naglalakbay, hindi alam na ang pinagmamasdan sila ng lalaking basag-basag mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang oras, nakatagpo sila ng isang campsite kasama sina Ray at Denise, na nagsasabing sila ay zombie. Mga mamamatay tao, sinubukan na nila ang Cashwalk, ngunit lumalabas na ang no-phone zone ay isang kasinungalingan. Napanaginipan din ni Ray at Denise ang taong basag-basag, at naisip ni Ray na ang pagpatay sa kanya ay matatalo. Lahat ng zombie, inihayag din ng duo na nahuli nila ang zombified na kapatid ni Denise at ginamit ito bilang isang alarma. Siya ay karaniwang nananatiling tahimik, ngunit nagsisimulang kumilos kapag ang ibang mga zombie ay papalapit. Sa sandaling yun ang kapatid ay nagsimulang gumalaw at inuulit na uuwi ka ba gamit ang boses ng anak ni Clay. Nang tanggalin ni Clay ang talukbong sa kanyang mukha, sinabi pa ng zombie na hay tatay at boses ng bata. Kaya binaril siya ni Tom sa ulo bago niya maihatid ang kanilang lokasyon sa. Pagkatapos ay tumakas silang lahat at ang ice cream truck ni Ray, ngunit pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, inihinto ni Ray ang truck at pumunta sa kagubatan. Sinundan siya ni Clay at narinig niyang sinabi ni Ray na nakikita niya ang basag-basag na lalaki sa lahat ng dako, tumatanggi. Upang maniwala na maaaring ito ay isang guni-guni na dulot ng kanyang kakulangan sa tulog. Sa pagpapasya na huli na para sa kanya, ipinahayag ni Ray na siya ay sumuko at ibinato ang isang cellphone kay Clay.
Nagpapaliwanag na pagdating ng panahon dapat niyang tawagan ang numero sa sleep. Pagkatapos ay sinabihan niya si Clay na lumayo at nag-activate ng isang paputok upang tapusin ang kanyang sakit. Maya-maya, dumating ang grupo sa bahay ni Clay. Pagtingin niya sa loob, wala siyang makitang tao, pero may nakita siyang mensahe sa refrigerator. Iniwan ng anak niya na nagpapaliwanag naging zombie ang mama niya kaya nag-cashwalk. Dahil sa pagkabigo, sinipa ni Clay ang ilang kasangkapan bago tingnan ang attic. Kung saan niya binuksan ang attic, pinto at biglang inatake ng ragged na lalaki. Nagpupumiglas si Clay laban sa mga tama ng zombie at halos hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay si Tom. Dumating at kinaladkad ang nilalang palayo. Ang zombie ay nagsimulang umatake kay Tom sa halip, kaya ginamit ni Clay ang pagkakataong gumanti at magsimula. Binubugbog ang zombie gamit ang isang piraso ng kahoy. Isang Tom ang sumama sa kanya at nagdagdag ng ilang shot hanggang sa tuluyang mamatay ang zombie. Nang bumagsak ang talukbong ng mga zombie, nalungkot si Clay nang mapagtanto na hindi ito basag-basag tao, ito ay ang kanyang dating asawa. Pagkatapos ay sinimulan ni Clay na isaalang-alang ang paggamit ng telepono ni Ray at sinuri ni Tom ang track upang matuklasan. Napuno ng mga pampasabog, ibig sabihin, ang numero sa sleep ay nag-a-activate sa kanila. Nagpasya si Clay na pumunta sa cashwalk kahit na masyadong mapanganib dahil gusto niyang hanapin ang kanya bata, kaya binigay niya kina Tom, Denise, at Jordan ang susi ng sasakyan ng asawa niya para makaalis na sila. Para sa Canada, binigyan din niya si Jordan ng spray paint na humihiling sa kanya na ipinta ang mga inisyal ng grupo sa gilid ng kalsada bawat ilang milya para makasama niya ulit siya mamaya. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, si Clay ay nagmaneho sa truck at hindi huminto kahit na. Nang makita niya ang mga nakaligtas na humihingi ng tulong sa tabi ng kalsada. Sa kalaunan ay nakarating siya sa phone tower sa cashwalk at laking gulat niyang makita ang libo-libo ng mga zombie na nagmamarcha sa isang bilog sa paligid nito. Tinulak sila ni Clay gamit ang truck at hindi man lang sila gumanti, hinayaan siyang maabot sa gitna ng bilog at hanapin ang lalaking gulanit. Walang pag-aalinlangan, binilisan ni Clay at hinampas siya ng truck bago lumabas at pagbaril sa kanya hanggang sa siya ay marangal ito ay naiwan. Biglang narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak na umaalingaw sa lugar at hinihiling itong umuwi. Isang desperadong Clay ang sumama sa karamihan at nagsimulang talunin ang mga zombie. Ngunit imposible ito, upang mahanap ang bata sa maraming mga katawan na ito. Maya-maya ay nahuhulog siya at muntik ng maapakan, kaya kailangan niyang gumapang palabas ng karamihan at pabalik sa gitna. Pagsuko, kinuha ni Clay ang telepono ni Ray at naghanda upang i-activate ang mga pampasabog, ngunit sa sandaling yun ay lumitaw ang kanyang anak sa kanyang harapan. Agad siyang niyakap ni Clay ngunit hindi nag-react ang bata, at ngayon kasama na ang lahat ng mga zombie. Ang raggedy na lalaki ay ibinubuka ang kanilang mga bibig upang gawin ang signal na parang tunog. Hindi nagtagal ay sumama sa kanila ang bata, kaya niyakap muli siya ni Clay at sa wakas ay pinatay ang mga bomba na naging sanhi. Isang malaking pagsabog na nagpabagsak sa tore ng telepono. Maya-maya, naglalakad si Clay at ang kanyang anak patungo sa Canada habang sinusundan ng graffiti. Iniwan ni Jordan, over ito ay lumalabas na isang guni-guni, at ang tunay na Clay ay talagang isa pang zombie. Sa kayag na nagmamarcha sa paligid ng tore. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito.